Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag na tayo with evidence. So ano na naman to mga kabibig? Kaya pala ang tagal ng media na mag-report tungkol sa 18 ex-Marines na kung saan ay nagbulgar sa mali-maletang perang inihatid sa mga congressman, sa mga senador, tapos doon sa ICC investigators. Ito pala ang rason mga kabibig ayon sa kanila. Ayon sa interview ni Atty. Levi, grabe mga kabibig, pati media operator, sangkot sila sa korupsyon ng Pilipinas. Bakit? Tumatanggap sila ng 6 na maleta. Ano to ito? Medium size, large size, or basta maleta kabibig? 6 na maleta. Of course, milyones ang laman doon. Naku po. At ito na isang building daw occupied na mga troll farm. At ito pa, may mga kongresista pa daw na nagsisiinuman with a troll farm kasi sobrang happy nila na alam nyo na, si BP Sara ang mga inatake nila, mga Duterte. Nalugmok ang mga Duterte, binabash na masyado ang mga Duterte, at malay natin, baka meron pang revelasyon ang mga ex-Marines na ito na mga vloggers din na posible nakatanggap ng maleta. Wow, ang yaman pala nila, no? Mayaman pala yung mga, ang mga vloggers na mga, mga supporters na VVM. Hala ka mga kabibig, media operator, nakatanggap ng 6 na maleta galing kay Zaldico? Or saan galing ba Of course, Zaldico naman yung boss nila, so galing kay Zaldico. Ngayon ang question, sino nag-instruct kay Zaldico na bigyan mo itong media operator na ito? Pakinggan nyo kabibig ha. Pakinggan natin. Ito muna i-share ko. Grabe na siya kabibig. Ito kabibig ito ang sinabi ni Atty. Levi. Ito, yan natin. Isang media operator pumaldo ng 6 na maleta. Meron ng isang media operator na nandyan sa Timog. Ang kanyang opisina sa President's Tower ba yan? Merong isang nag-opisina dyan na 6 na maleta ang inakyat Kaya naman tingnan nyo ang kontrol nila sa media. Nagsabi ka ng akusasyon laban sa administrasyon, sisirain ka agad. Hala. Naku po. Ito ang komento ni Candelario ha. Ang media ay hawak ni Martin. Si Martin ay merong Prime Media Holdings Incorporated and Philippine Collective Media Corporation PCMC, which operates radio, FMR, digital platforms include Broadcast Manila Standard and partnership with ABS-CBN. Google mo kung ano ang media. May mapapasara na naman ng network sa 2020. Posible ka bibig. Sa Timog. Kaya pala tahimik ang dalawang media outlet tungkol dito. Hala, kahit nga si Auntie Claire pumaldo rin. Totoo? Pumaldo si Auntie Claire? Claire Shampoo? Kaya pala tahimik sila pag may issue sa presidente kasi, naku po, nakatanggap pala sila ng male-maletang pera. Eto kabibig ha. Baka sabihin nyo naman gawa-gawa ko to. So eto ang video na kung saan kanyang diniscuss, kanyang sinabi at i-share mga kabibig. So let's watch this video. Nasaan ba yung video na yun? Ito muna ang video. Huwag yung si Claire Castro. Ito, hindi yung bukha ko. Ito, pakinggan tayo. Meron ng isang media operator na nandyan sa Timog ang kanyang opisina sa President's Tower ba yan? Ooh. Kanto. Oo. Uy, merong isang nag-oopisina dyan na 8 maleta ang inakyat Wow, grabe. Dami. Ay, no, 6. I'm sorry. Alam ni Coach Olin Timog Marami pong kwan. Kaya naman tingnan nyo ang control nila sa media. Wow, grabe Grabe ang pagkukontrol ng media. Baka takot lang ang media na magkaroon ng martial law at mapasira sila or kung anong bang gagawin ng gobyernong ito, tumanggap nila silang pera. Win-win situation. Hindi pa sila masarado, hindi sila makasuhan, makatanggap pa sila ng maleta. Win-win situation. Ganun ba ang kalang laro? Grabe naman. Nagsabi ka ng akusasyon laban sa administrasyon, sisirain ka kaagad. Mas maganda sana na sagutin nila yung akusasyon.
masyado nilang binabalasubas yung public discourse. Oh. So ano ang komento dito? Kwentong walang ebidensya, show the proof, sabi ni Ronald Cadion. Halata naman mula sa bias ang media. Marami sa media na bayaran. Hay nako, binenta pati prinsipyo. Timog Avenue Corners, yung President's Tower, Timog Avenue Corner, SCT, Ibarradulasa Street, yung President's Tower. Sino ka magmamay-ari niyan, no? GMA tama ba? Sabi ni Zen Claire. President Tower, may sariling building ang GMA. Walking distance ka ba? Medyo malayo sa GMA. Pagpuntahan nyo po ang lugar, maraming CCTV dyan. Sa parking, maging sa elevator ay may CCTV din. Dapat yung kwento ni Atty. Levi ay may kasamang CCTV recorded video to collaborate his stories. Sisirain talaga siya agad ng mga taong inakusahan niya at malamang iiwas sumagot ang mga taong yon. Dahil puro kwento siya. Dapat may video para mabigla mo ang taong kurap or involved na sumagot. Lastly, kung sure si Levi balingon sa istorya niya at kung ang tingin niya ay may malakas ang kanyang ebidensya sa mga taong kurap, dapat dyan sampahan niya na agad ng kaso ang mga taong involved para maobliga niyang agad na sumagot ang mga taong inakasuhan niya para sa akin. Sayang lang. Ay, oo. Tama din si Ronald Cadiona. Kung meron talagang ebidensya, sampahan mo na. Kasi palagi ka nagpapablind item. Tama. Masisira mo lang ang reputasyon ng media. Kung ganun, sampahan mo na. Ito kabibig yung isang kanyang pasabog. Attorney Balingod Zaldico, di ba pang kongresista nagpunta sa troll fund at nag-inuman. Ito ha. Nako, matataas na opisyal ito ng House of Representatives kasi minsan sa top floor ng building na yon ay doon sila nag-iinuman minsan, no? Attorney, nabanggit nyo kanina na doon sa troll farm ay may politikong pumupunta. Siguro yon pwede natin mabanggit dahil yun po ay politiko naman. Pwede po ba natin malaman kung sino yung pumupunta doon? Nako, matataas na opisyal ito ng House of Representatives kasi minsan sa top floor ng building na yon ay doon sila nag-iinuman minsan, no? Oo. Nag-iinuman, mga Marami congressman. Oo. Babanggitin ko yung kasama pangalan. si Saldico. No? Kasama si Saldico. Oo. Kung si Saldico umiinom doon, sino ba ang mga ka-level niyang kainuman, di ba? Yung sa Quadcom, meron ba doon? Grabe, no? Yung iba ho doon sa Quadcom, baka hindi na makaakyat sa top floor. Sa sobrang taas, ito po ba ay si Romualdez? Hindi po. Kasi sa akin yung pag-iinom doon, I think hindi naman krimen, no? Hindi naman krimen. Ano naman, hindi naman krimen. Di ba? Walang problema doon. Pero pupunta sila sa may troll farm sila. Tama, hindi krimen yung pag-iinom. Ang problema lang kung ginamit ang pera ng taong bayan para gumawa ng troll farm. Naku, yan na nga sinasabi natin. No? Kawawa ang Pilipinas. Kawawa talaga, kabibig. So, ikaw kabibig, ano ang iyong komento hinggil dito? Media operator. Tapos, binabayaran, hinahatiran ng 6 na maleta. In fairness, ang yaman mo na. 'Di ba? Grabe, mga kabibig. Hala, may babaliktad daw na lalaki sa buhay ni BBM. Uy, sino yung babaliktad na lalaki sa buhay ni BBM? O ito kabibig ha, sino kayang babalik? Well, ito ay hula-hula lamang. Hindi natin alam kung totoo o hindi. Pero pakinggan natin. Nasaan ba ito? At may isang babae na lulutang. Hindi po ito Vice President, iba po ito. Ito hindi po konektado sa politika. Ito'y isang babae na lulutang kung saan may hawak daw po siyang ebidensya. At ito, ang kukwestiyonin niya ay ang inyong medical. Ko alam, bakit ngayon? Na papalabasin dito, yan, para ako nagbabasa, papalabasin dito na itong hawak ninyong medical ay nakabaliktad. Ibig sabihin, hindi ganun kalala. Hindi yung matatakot kami na mamamatay kayo. Kung hindi, ginagawa iyon
Yan po, may medical, nakabaliktad, na ginawa lang daw po iyon upang, ayan, walang kamatayan eh. Ibig sabihin po, may sakit pero hindi ganun kalala. Tapos, ang sitwasyon, hindi naman mamamatay. Walang kamatayan. Wala. Nakabaliktad nga po kayo eh. Pero, ito lang po kasi yung the only way to tell people na may sakit kayo. Parang ganun. So parang hindi naniniwala itong babaeng ito na totally kayong may sakit. Merong karamdaman pero hindi ganun kalala kagaya ng mga lumalabas sa ating mga istorya. At dito, again and again po, ko-questionin na naman ang pagkatao nyo bilang isang Marcos. Hindi ko alam ba't lumabas yun. And again, mauungkat again ang tungkol po sa inyong mag-asawa. Ito'y isang video na parang, ano ba yun? Makakalkal lahat. Oh, video. Ayan. Ano kayang klaseng video yan? Nako, Ala ka. pag-aralan nyo pong mabuti ang inyong move. Ala, video. Kasi, kinakailangan maipaliwanag po ang lahat ng lalabas kasi may isa kayong kakaharapin Ala. na kailangan ninyo talaga ito punto per punto maipaliwanag May ninyo. video. Isang malaking ari-arian ang ilalabas ng mga taong nagsaliksik sa kung anong meron po kayo na natatago. Naku po. So hindi ko alam, lumabas lang po ito. Ano At kaya? isang lalaki, ito po Tigre, isang lalaki na talaga namang naging pamilya at iningatan ninyo Oh. ang muling babaliktad sa inyo. Oo, traidoran ang beg. Ay, naku, basta kabibig. Yun ang mga hula-hula ngayon. And sa dami nang nangyari sa Pilipinas, alam mo na. Yung iba, they believe in hula. Baka totoo ang mga hinuhula nila. Na ganito, ganyan. May nangyari kay BBM. Pero, alam nyo, sa daming problema ng Pilipinas, impeachment ni Sara, magsimula na sa March 2 to 4 sa House of, Committee of Justice Committee. Tapos ang NUP, hindi sila pipirma sa impeachment ni Sara kung walang bagong ipipresenta. Tapos make sure yung pipresenta nila is following the Constitution. Ito pa, itong mga media operator na ito, ay naku, ang dami kabibig. So ikaw kabibig, naniniwala ka ba sa pasabog ni Atty. Levi tungkol sa media operator na kung saan ay nakatanggap ng 6 na maleta? Yung 6 na maleta na yan ang may pera. Magkano kaya naibigay no? Milyones yan kasi pag medium size, large size na maleta, pag large size, grabe, mga 25 million, 26 million. Medium size, mga 10 or 15 million. Pero 6 na maleta, imagine that one. Grabe ha. Paldo-paldo ang media operator na iyan. So, yun lang kabibig ang ating Libak-Libak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Naniniwala ba kayo sa mga revelasyon ni Atty. Levi? Yung iba sabi, maniniwala kami kung may video. Kung may aside from them talking about this issue, meron pang ibang ebidensya. Hindi lang puro ngaw-ngaw daw, dak-dak, pero kulang sa ebidensya kasi masisira lang yung kredibilidad nila. Kaya kabibig, ano ang yung punto? May point naman yung iba, dapat may mga bagong ebidensya. Video talaga. Kung may ilalabas na video, sabihin naman ng AI. So yung wala ba, mas maganda kasuhan ni Atty. Levi, yung mga sangkot di umano, yung mga nasa affidavit niya. 'Di ba? Mas maganda para kung kasuhan niya, bigyan ng pagkakataon itong mga taong ito para sumagot sa kaso at magkaroon ng trial or kung ano ba. 'Di ba kabibig? Mas maganda yun kabibig. Para klaro-klaro ba? 'Di ba? So yun ang kabibig ang ating Libak-Libak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga last trending news na ating pag-usap-usapan. Grabe, shoutout sa ating mga OFW dyan all over the world. Naku po, malapit na ba ang eleksyon? Malayo pa, pero grabe, super duper hot na ang eleksyon sa Pilipinas. Ikaw,
Si BP Sara, tatakbong presidente sa 2028. Bubutuhan mo ba? Or hindi? Yun lang, my big. Bye everyone. See you next time.